Kasabay ng kausuhan ng iba't ibang social media platform sa panahon natin ngayon ay ang pagkakauso din ng iba't ibang nakakaindak na musika. Hindi lang mga kabataan ang napapanood nating nahuhumaling sa pagsasayaw, kundi pati na din sina tatay at nanay o tito at tita. Minsan nga kahit sina lolo at lola. Naaalala ko tuloy mga idol noong araw. May parte din ng buhay ang mga batang 90s na sobrang uso ng pagsasayaw. Mga panahon yon nakainitan din ng rivalry ng Universal Motion Dancer at Street Boys. May programa pa nga noon sa ABS-CBN na Shalalalala Dance Contest. Kung natatandaan mo pa ang mga yan idol at teenager ka na noong panahon na yon, aba ay mag-asawa ka na, ang tanda mo na. Joke lang. Oo, isa na ang Shalalalala sa mga pinakanakakarinding kanta noong 90s. Nakakarindi dahil maghapon mo siyang maririnig kahit saan ka magpunta. Sa radio stations, sa TV, at kahit sa kapitbahay mong parehas kaliwa ang paa ay makikita mong nakikishalalalala din. Isa ito sa mga napakasikat na kanta ng grupong Venga Boys na sila ring nasa likod ng mga kantang Boom 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 Boom, We Like to Party, Kiss, We're Going to Ibiza, at marami pang iba. Kamusta na nga ba ang Venga Boys na siguradong nagpaindak din ng kabataan ng marami sa atin? Halika at atin silang kilalanin at alamin kung nasaan na sila ngayon. Gaanong katotoo na hindi talaga siya ang tunay na boses ng mga hit songs nila. Talakayin nating lahat yan, pero bago ang lahat, inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Ang original na Venga Boys mga idol ay hindi talaga yung grupo na nakikita natin kumakanta, kundi ang mga founder ng mga ito na mga producer DJs na sina Wessel Van Dijpen at Dennis Van Dendrichen na mas kilala sa tawag na Dansky and Del Mundo. Nagtuturo ang dalawang ito sa iba't ibang parte ng Spain at Ibiza mula pa noong taong 1992. Sakay ng kanilang lumang school bus ay nagsasagawa ang mga ito ng impromptu na party sa mga beach. Ibig sabihin mga idol ay basta na lang silang nagsasagawa ng mga dance at beach party kung saan saan gamit ang kanilang mga musikang may provocative grooves at mga sexy na lyrics. At syempre ay illegal itong maituturing mga idol dahil wala naman talaga silang permit para magsagawa ng mga ganon. Ganon pa man ay naging popular naman ang ginagawa ng dalawa sa paglipas ng mga panahon hanggang dumating ang araw na nakilala ng mga ito sa isa nilang party ang dancer-singer na si Kim Sasabon. Nirecruit nila ito at sinamahan pa ng dalawang backup singers na sina Rachel Carpenter at Olivia Ovington para i-perform ng live ang kanilang musika at may plano din silang gumawa ng mga music videos. Pero noong 1997 ay napatigil na ang kanilang ginagawang party at mga projects dahil nga sa sobrang patok ng kanilang ginagawa ay dumating na nga ang araw na kinumpronta na sila ng Guardia Civil ng Spain. Ganon pa man ang nangyari, hindi naman pinanghinaan ng loob sina Dansky and Del Mundo dahil nabuo na din ang idea nila na palawakin pa ang kanilang grupo at dalahin ang kanilang ginagawa sa iba't ibang parte ng Europa. Nagsagawa ang dalawa ng audition ng mga talentadong kabataan na may kakayahang kumanta at sumayaw na susuporta sa kanilang singer na si Kim Sasabon. At dito nga ay nakuha nila sina Dines Postvan, Robin Pors at Roy Olivero Denborger na noong una ay nagpe-perform lang ang mga ito para painitin ang dance floor ng mga party na isinasagawa ng mga ito. Pero kalaunan ay naisipan na din ng dalawa na umakyat pa sa mas mataas na level at nagkaroon ng kagustuhang iparana sa buong mundo ang napakasikat nilang mga party. Nagbuo ang dalawa ng sariling record label at nag-produce ng records ng kanilang grupo na tinawag na Venga Boys. May dalawang kwento mga idol kung papaanong nabuo ang pangalang ito. Una ay lagi umanong tinatawag ng mga lokal sa Spain ang bus tuwing dumadaan sa harap ng kanilang mga bahay at binabanggit ang salitang Venga na ang ibig sabihin naman ay come. Ang isa naman ay paulit-ulit umanong
kinakanta ng isang guest singer sa isa pa nilang project na nakatomi ang salitang Venga. Kaya ito na umano ang ginamit na pangalan sa sunod nilang project, ang Venga Boys, na ang literal na ibig sabihin ay Camboys. Naging sobrang popular ng Venga Boys sa Europa dahil na rin sa mga tours na isinasagawa ng mga ito. Pero hindi naman naging ganun ka-successful ang una nilang dalawang singles na Parada de Tetas na si Kim lang ang kumakanta at isa pang awitin na To Brazil. Hindi rin naman nagtagal at nakakuha din ng kasikatan ang mga ito sa sumunod nilang single na Up and Down. At nasundan pa ng kantang We Like to Party, na kahit hindi isang single sa unang release ay nagawa pa rin itong mag number 1 sa Belgium at nakasama pa sa top 10 ng mga music charts sa napakaraming mga bansa. Nagawa din itong makapasok sa number 26 ng Billboard 100 sa US na maituturing ng napakalaking achievements, lalo na ng mga katulad nila na nagsisimula pa lang at nasa labas pa ng naturang bansa. Mapapakinggan ang lahat ng ito sa debut album ng Venga Boys na Up and Down the Party album na inirelease noong April 1998 sa Netherlands. Muli nila itong inirelease internationally sa pangalang The Party Album noong June 9, 1999 na sa pagkakataon na yun mga idol ay ginawa na nilang single ang kantang We Like to Party kasama ng iba pang bagong singles na We're Going to Ibiza at Boom 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 Boom, na naging signature na kanta na ng Venga Boys dahil pinagharian nito ang mga music charts sa UK, New Zealand at Netherlands. Dito ay halos natupad na nga ni na Danske and Del Mundo ang kagustuhan nilang pasayawin ang buong mundo dahil naging sobrang sikat talaga ng Venga Boys noong mga panahon na yon. Katunayan ay makikita mo ang kanilang album sa ibabaw ng mga music charts sa mahigit sa 40 mga bansa. Naging 2 times platinum ito sa UK, 5 times platinum sa New Zealand, 3 times platinum sa Canada at na-certified naman na gold sa US. Pero syempre mga idol ay isa yang business na may kakayahang kumita ng milyon-milyon na dolyar. Kaya bukod sa kinikita nila sa records, advertisements at mga tours ay sinigurado pa ng management ng mga ito na mapipiga pa nila ng husto ang kayang kitain sa napakasikat nilang album. Muli pa nila itong inirelease ng isa pa na tinawag na The Remix Album noong 1999. Sa mga panahong yon mga idol ay nakabenta na agad sila ng 10 milyong kopya ng mga singles at 4.5 million copies naman ng mga albums na nag-ukit na agad sa kanilang pangalan bilang biggest Dutch pop group sa kasaysayan. Bukod sa sikat nilang mga kanta ay hindi rin nauubusan ng paraan ang Venga Boys na makakuha ng atensyon ng mga press. Marami silang ginagawa na nagpapaingay palalo ng kanilang pangalan, tulad na lang ng sinasabing nagsabog ang mga ito ng 10,000 dolyar sa mga nanood ng kanilang konsyerto sa Barcelona. Nagsagawa din ang mga ito ng longest kiss contest sa pagpupromote ng kanilang kantang Kiss, kung saan nga ay nakakuha pa sila ng world record. Kung baga ay hindi sila nauubusan ng gimmick, pero katulad ng ibang banda o grupo na nakakuha ng sobrang success ay hindi talaga maiiwasang may miyembro na hindi kinakaya ang pressure at stress na epekto ng sobrang kasikatan. Nasa parte nga ng Venga Boys ay si Roy ang unang naghangad na makabalik sa normal na buhay. Umalis ito sa grupo at pinili na lang na magtrabaho bilang cabin crew sa Dutch Airline. Pinalitan ito ni Jorik Bakker na nakasama ng Venga Boys sa sumunod na album. Tinawag itong The Platinum Album na inirelease naman noong March 13, 2000 kasama ang mga singles na Kiss, Shalalalala, Uncle John from Jamaica, Chika Bow Bow the Computer Song, kung saan ay ipinakilala nila ang virtual member nila na si Chika, pero hindi naman ito pumatok sa tao. Ang pinakahuling single ng album ay ang Forever as One, na naging worst performing single ng Venga Boys. Nagkagulo din kasi mga idol ang promotion ng naturang kanta dahil bukod sa isa itong ballad na kakaiba sa normal na kanta ng grupo ay nakakadismaya ding inedit ang music video nito na kasama dapat ang sobrang sikat noon na Westlife, pero napilitan silang tanggalin ang kanilang appearance dahil hindi pumayag ang record label ng mga ito. Ganun pa man ay sobrang nag-hit naman noon ang Shalalalala sa buong mundo, lalo na nga sa atin sa Pilipinas. Pero yun na mga
idol ang naging pinakahuling single ng Venga Boys na naging paboritong patugtugin ng mga radio stations. Dahil sa kasagsagan ng kanilang kasikatan ay biglang umalis ang bagong miyembro na si Yorick na sinabayan pa ni Denise na noon ay gusto nang magkapamilya. Bumalik lang muli ang Venga Boys noong 2007. Nagkataon kasing malaki na ang anak ni Denise at pwede na ulit ito mag-perform noong magkaroon ng pag-uusap sina Kim at Robin tungkol nga sa plano ng mga ito na reunion. Hindi na bumalik pa si Yorick o si Roy, kaya sa pagbalik ng Venga Boys ay kasabay na rin ito ang pagpapakilala sa bagong miyembro na si Donnie Latopierrisa. Sinundan nila ito ng malawakang world tour at paglalabas ng mga bagong singles. Pero kahit bumubuhos pa rin ang suporta ng mga fans sa kanilang mga sold out na live shows, hindi naman na sila nakatikim pang muli na makalikha pa ng nag-hit na kanta. Hanggang sa kasalukuyan mga idol ay aktibo pa rin ang Venga Boys na tulad ng napakaraming banda o grupo from old era ay talagang nakakaranas pa rin ang mga ito ng umaapaw na suporta sa kanilang mga tours. Dahil tulad nating mga Pinoy ay napakaraming tao sa buong mundo yung handang bumayad ng malaki, mapanood at mapakinggan lang ng live ang mga banda o grupong nakalikha ng mga kanta na nagpapaalala ng masasaya at malulungkot na bahagi ng ating kabataan. Pero kung hahalungkayin nyo mga idol ng mas malalim pa ang istorya ng Venga Boys ay makikita nyo rin ang mga article at forums na magsasabing ang Dutch singer na si Gentalani umano ang totoong boses sa likod ng mga sikat na kanta ng Venga Boys. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, kasama na nga ng grupo si Gentalani sa mga recordings mula simula, pero nabigyan lang ito ng credit bilang backing vocals sa The Platinum Album. Ipinaliwanag naman ng mga solid na fans kung bakit nabuo ang duda ng marami na hindi si Kim ang kumakanta. Malimit kasing gumagamit ang Venga Boys mga idol ng pre-recording track sa kanilang mga live performance, kaya bukod sa tugtog ng kanta ay maririnig din sa background ang boses ng backup vocals na si Gentalani. Pero sinisigurado ng mga ito na si Kim talaga ang kumakanta ng mga awiting nagpasikat sa banda. Ikaw idol, ano ang opinion mo dito? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.